So, itong pupuntahan, galing pala ako sa gym. And, dito sa Centro Mall, meron silang parang memo dito na pag e-bike libre. E-bike, scooter, ganyan. Oh, shit. Stand pa pala ako. Pag e-bike, libre, scooter, ganyan. Bisikleta, ganyan. And by far, nung unang ano ko pa lang nito, nilibre na naman nila. So, thanks and kudos to Centro Mall. Siguro next step ninyo is charging station. Ito, pakinggan nyo lang kasi hindi nyo makikita yung counter eh. So, wala akong iabot or babayaran or anything. E-bike. E-bike. Amat. Ayan. Kinonfirm lang yan na e-bike, ganyan. Tinignan yung tambutso. So, goods na tayo. And in the first place, wala naman talaga akong binigay na ID or anything. Not ID, but card or anything. So, yung pupuntahan ko ngayon, paahon talaga to whether may angkas o wala. I remember nung una ko tong kinlaim, binili first night, angkas ko yung anak kong lalaki. Hindi naman siya kabigatan. Pero yun ang unang ahon test. Inahon test namin kagad. Ang init nga ng motor ng hub pag uwi namin kasi binasa ako. Akala ko hindi mainit. Binasa ako kasi marumi. Umusok yung bakal. I think masama yun pero wala na. Nagawa ko na eh. So that means yung pag-ahon test ko noon, pag-uwi ko, kuminit siya ng husto. Teka, tawid lang tayo. Thank you. So itong pupuntahan ko ngayon, ito yung inahon test namin nung anak ko. Pero that was, stock pa yung motor nito noon kasi ang motor nito na stock 2,000 watts peak pero mga 1.2, 1.5 lang talaga ang rated nun. Ngayon, ito, since nasunog ko yon, ito, rated na to na 3,000 watts. Ewan ko lang kung ano peak nito, pero rated na to 3,000 watts. Tapos ano to, power save. So may dalawang option kasi. Isang power save, isang WP. Power save, syempre, kagaya ng sabi niya, matipid sa baterya. Yung isa naman WP, twice as much yung halaga, pero may nagsasabi na magastos daw sa baterya, and it makes sense kasi malakas ang torque eh. So nasa 20 plus yun, 23. Ito nasa 10k lang. Yan. And then of course nung nag 3k to with original rear tire, satisfied na ako. I mean, as compared, would I say satisfied o dali pantayin nga natin tong camera natin. Nagre-reklamo yung grid. Nagre-reklamo yung kanyang grid locator eh. Medyo okay na naman yata. Yamanin. Saan ba ako? So yun nga, with the original tire, malit lang kasi yung original tire niya ito kasi hindi ito sa front. Would I say satisfied or ano ba? If you ask me, parang just about the same. Siguro merong hindi, eto na lang. Wala na akong fear na masunog. Yan, basta-basta. Hindi na siya masusunog basta-basta kasi parang lumalabas yung original na hub nito and then yung setting ng kanyang controller is parang kumbaga sa computer naka-overclock. So although malakas siya, pero there's a tendency na masunog, which is exactly what happened. Nasunog ko siya nung nagmamadali ako. Ito, ilang beses ko na itong winalwal. Yung nga, nagmamadali, halos hindi ko siya ibalik yung throttle, ganyan. So far naman hindi siya, wala pang wala pa namang sunog na nangyayari. Ganyan. And once in a while,
minsan hinipo ko yung hub pag uwi ko. Syempre paahon kasi pauwi sa amin pag galing ako sa Masinag sa baba. Hinipo ko yung hub. It's hot, pero not as hot to the point na halos di mo mahawakan. Yung it's hot na syempre gamit ganyan. Ganun lang. Kasi yung mismong controller nito, sa hindi nakakaintindi, controller means yung computer board. Back siya, yun yung nagtatrabaho from battery to motor. Meaning pag hinila mo yung throttle, siya yung magpapabilis, magpapabagal. And siya rin nagko-control ng speed. Yung 1, 2, 3, siya rin yung ano pa ba? Yun, pretty much it. Yun yung kanyang basic na trabaho. Tama ba yung dinaanan ko? Okay, going back sa pupuntahan ko ngayon. May singilin lang ako. Pero ito yung ahon na yung unang gabi na tines namin. Na original pa yung hub. Ngayon kasi ito, bukod sa nag-3K, nung nag-3K ito, wala na akong fear na masunog. Wala at the same time, wala rin naman talagang significant change na, uy, super lakas, walang ganun. Kasi hindi naman to WP. Shit. But, nag-upgrade ako, pero ngayon, nag-upgrade ako, and then, ano ba? Sentence structure. On top of that, ngayon, nag-upgrade ako ng gulong, meaning yung gulong ko, from maliit, to mas lumaki. Alam niyo naman, pag mas lumaki yung gulong, mas magiging hirap yung motor. Yan. Especially pag paahon, nang siya apektado yung torque niya. So, ngayon ko matitest yung ano niya, mapapansin kung ano. Kasi ako, honestly, hindi ko, ano ba, paano ko ba i-describe yun? Well, there's some slight, would you say slight ba? There's a significant change sa kanyang torque, yan. Simula nung nag-upgrade ako ng gulong. What more, kung may angkas, what more kung may paahon. Ngayon, wala man akong angkas, tinan natin itong paahon. Yan. Naahon ko na ba ito sa amin? Parang naahon ko na rin yata ito sa amin. Pero ito significant dito. Sa bisikleta kasi, lawit dila ako rito eh. Aahonin natin ngayon. So, this is Marcos Highway, Papagray. And then, Papagray, papaahon sa loob. Bundok talaga dito sa sa Antipolo. Dito sa Pacogio. Whether Pacogio or Antipolo. Ito pa lang ahon na to. Yan. Papasok pa tayo sa loob. Putik, laki ng truck sa likod ko. Huwag niyo akong pipit-pitin, ha. Sige tayo. Yan, pag nakabike ako, dito pa lang, todo kambyado na yan sa pinakamalaking granahe. Tapos gapang na yan. Kailangan, hindi ako mapapahinto kasi pag napahinto ako may tumawid. Hirap mag-start ulit pag nakabike. Yan, mula dito, dire-diretsong pedal yan sa bisikleta. Wala namang problema sa akin, exercise yun eh. And the more pinapawisan ako, the more na feeling ko worth it yung yung araw ko. Na hindi tulog mo sa gabi, pag uwi mo maligo ka, pagod ka, na-accomplish mo yung mga accomplishment mo. The only downside pag nakabike ka, ito na, nagsisimula na pala yung ahon. Ito yung lintik na ahon, pag nakabike. Ito lang naman. Lintik lang to sa bike. Pero sa motor, wala pa niso. Pero lesson ko dito, dapat lagi nakatres. Kumahatak naman binababa ko. So far, so good. Yan na. Ito na yan. Parang nagkukwentuhan lang tayo. So, ganito na lang